Ngayon po ay unang anibersaryo ng nangyaring pag-atake sa Israel last year, October 7. At kung papansinin po ninyo, after 1 year, may gulo pa rin. So, conclusion po nito, maski sino pang, wag mo ng theologian, isang tabi muna natin ang Biblia. Current events, world news, CNN, okay? Ano pa? At iba pa mga global, nangungunang mga news company. Inaamin nila na nag-escalate, lumalala ang tensyon, lumalala ang gulo. Ang Panginoong Hesukristo, meron siyang sinabi na pag napalibutan na ang bansang ito ng kanyang mga kaaway, to the point na wala na silang magagawa, di ba? Doon na siya darating, doon sa kanyang second coming. Pero, prior to the second coming, meron din pong gulo na magaganap sa Israel upang ito ay pahintuin o ipadaan sa isang peace treaty sa pamamagitan ng isang tao, isang karismatikong tao. May papatupad po ito. Ang Antikristo. Lahat po ng ito ay sinabi ni Jesus mula sa kanyang bibig. Habang ito ay kanyang binubulala sa kanyang mga alagad. Maraming mga tao rin na nakikinig, no? At ang ibang mga alagad nakikinig. Sila na po ay nakaupo lamang doon sa tapat mismo ng pangyayarihan nito. Sila ay nakaupo sa Mount of Olives, hindi po ba? Ito po yung tinatawag na Olivet Discourse. Ito po ay magaganap sa kahuli-hulihan, panahon, katapos-tapusan ng kalahat-lahatan, kapos-pusan ng kalahat-lahatan. At ito po ay nagaganap na po sa kasalukuyan. At may binanggit po si Apostol Pedro na sabi niya, kung ang mga bagay na ito ay malapit na sa panahon noon, abay mas lalo sa panahon natin ngayon, hindi po ba? Tandaan niyo, isang araw, equivalent po yan ng 1,000 years. At ang 1,000 years, one day lang sa Lord. So, hindi po siya saklaw ng araw, hindi po siya saklaw ng time, at lalong hindi po siya saklaw ng panahon dahil ang panahon ay Diyos din po nag-create. God is very powerful. At ang makapangyarihang Diyos na yan ay nakatira sa puso ng bawat mananampalataya. Ang pangalan niya ay Jesus. Jesus is coming soon. Huwag niya po sanang malito yung iba at huwag na rin makipagtalo kasi katotohanan po itong sinasabi ko. Dalawang phase po yan. First, Jesus will come for His believers. Ito po yung rapture of the church. Oops! Yan na po yung anytime na hinihintay natin. Masdan nyo ngayon yung nangyayari dito sa Israel, Iran, at mga iba pang mga kalabang bansa nito, no? Dahil ayan po ang ating, wala namang asing sign ng rapture. Pero masdan nyo lang po. Tignan nyo lang po. I mean, sabi nga ng Panginoong Yesus, magbantay kayo lagi. At bilang mga believers, yun pong ginagawa natin ngayon. So, rapture na po yung hinihintay natin na susunod na big event. Di ba? After that, after 7 years, matutupad po yung lahat-lahat, no? Pagtatatak ng halimaw, pagpapausig doon sa mga ayaw magpatatak, okay? Paglapastangan sa pangalan ng Diyos, ibig sabihin, yung Antikristo, itatanghal niya na siya ang Diyos, di ba? At syempre, yun na po yung sinasabi na malalagay na ang Israel sa talagang, kasi yung Antichrist, ilalabas niya yung tunay niyang kulay at ipapalupig niya ang bawat Hudyo, mga Jews, no? At doon na darating si Jesus sa kanyang second coming kasama po tayo mga believers. Tayo po ay nasa likuran niya. So, ang rapture, huwag isang ipagtaka, ang rapture, Jesus will come for His church, while the second coming, Jesus will come with His church, with His believers. Ganun lang po yun. Bye-bye.